na ba madalas na kapag nag-aalboroto ang isa, tila nagigising din ang isa? Sabi ng mga siyentipiko, ito ay dahil sa tectonic plates. Pero para sa mga kwentong alamat, ito ay ang kanilang paraan ng pag-uusap. Ang pag-ibig ni Taal at Mayon ay isang long-distance relationship. Hindi sila pwedeng maglapit dahil ang kanilang pagtatagpo ay nananahulugan ng pagyanig ng buong mundo. Narito ang isang kwentong alamat na may halong kwentong pag-ibig tungkol sa Bulkan Mayon at Bulkan Taal. Noong unang panahon, nang ang mundo ay bata pa at ang mga lupain ay hinuhubog pa lamang ng mga bathalang makapangyarihan, may dalawang higanteng bulkan nagtataglay ng nag-aapoy na puso, si Mayon at si Taal. Si Mayon ang itinuturing na pinakamaganda sa lahat. Ang kanyang tindid ay perpekto, matayog, at balot ng luntiang kagubatan na tila isang korona. Sa kabilang dako, si Taal ay isang makisig na mandirigma, maliit man kung titingnan sa ibabaw. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa kailaliman ng lawa, isang apoy na hindi kailanman namamatay. Sinasabing sa tuwing sisikat ang buwan, nagtatagpo ang dalawa sa gitna ng kapuluan. Ang bawat pagtatagpo nila ay puno ng kasiyahan. Sa kanilang pagyayakapan, ang lupa ay yumayanig sa tuwa, at ang langit ay nagliliwanag dahil sa ningas ng kanilang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na ito ay may kaakibat na panganib. Dahil parehong nagtataglay ng nagbabagang lakas, ang pagsasama ni Mayon at Taal ay lumilikha ng matinding init na nagpapakulo sa mga dagat at nagpapadilim sa langit dahil sa usok. Napuna ito ng mga bathalang nagbabantay sa balanse ng mundo. Nagtatagpo ang kanilang mga bugso ng galit at ligaya, at sa bawat pagkakataong magkadikit sila. Ang lupain ay nagbabantay sa gilid ng pagkagunaw na pagtanto ng mga bathalang makapangyarihan na kapag ang dalawang bulkan ito ay nanatiling magkasama. Ang kanilang pinagsamang apoy ay sapat na upang tupukin ang buong kapuluan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang dalawa sa piling ng isa't isa, nagpasya ang mga bathalang tagabalanse ng kalikasan na paghiwalayin sila. Damit ang malalakas na hangin at pagbaha, dinala si Mayon sa malayong timog silangan, sa lupain ng Bicol, kung saan siya ay pinaligiran ng malalawak na kapatagan upang hindi na muling makalapit. Si Taal naman ay iniwan sa gitna ng isang malalim na lawa sa Batangas. Ang tubig na nakapalibot sa kanya ay nagsisilbing palamig sa kanyang nag-aapoy na damdamin, isang bilangguang gawa sa asul na kristal upang pigilan ang kanyang muling pagbangon patungo kay Mayon. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling magkalayo ang dalawa, ngunit hindi namamatay ang kanilang pag-ibig. Kapag nakikita nating nagbubuga ng usok si Mayon, sinasabing ito ay ang kanyang pagtanaw sa malayo, nagbabaka sakaling masilayan ang kanyang kabiya. Kapag naman nanininig ang lupa sa paligid ni Taal, ito ay ang kanyang pagsisikap na kumawala sa lawa upang muling mayakap ang iniibig. Sila ang mga magsing irog na itinadhana ng puso ngunit pinaglayo ng tadhana. Dahil ang kanilang pagsasama ay masyadong dakila at masyadong mapanganib para sa mundong ito. Sa kabila ng mga milyang namamagitan sa kanila at ng malalim na asol na lawa na humahadlang, hindi sumuko sina Mayon at Taal. Ang kanilang mga puso ay tila mga nananabik, pilit na humihila sa isa't isa. Hindi alintana ang utos ng mga bathalang makapangyarihan. Dahil hindi sila makagalaw mula sa kanilang kinalalagyan, gumamit sila ng ibang paraan upang mag-usap. Ginamit ni Mayon ang mga ulap. Tuwing hapon,
Tinitipon niya ang mga puting usok sa kanyang tuktok at pinalilipad ito pakanluran, patungo sa direksyon ni Taal. Si Taal naman, sa kailaliman ng kanyang lawa, ay nagpapadala ng mga alon. Ang bawat pagyanig sa lawa ay lumirikha ng mga ripple sa tubig na dumadaloy sa mga ilog. Umaasang makakarating ang kanyang mensahe sa dalampasigan ng Albay. Dumating ang isang gabi kung kailan naging masyadong masidhi ang kanilang pananibik sa isang sabay na pagsabog ng damdamin, nagpasya silang suwayin ang kalikasan. Nagpasabog si Taal ng isang dambuhalang haligi ng abo at apoy. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang lumakad sa ilalim ng lupa. Ang bawat hakbang niya ay naging sanhi ng malalakas na lindol na naramdaman hanggang sa malalayong lalawigan. Nang makita ni Mayon ang liwanag sa kanluran, nagpadaloy siya ng nagbabagang lava na tila mga bisig na pilit na umaabot sa kapatagan, sinusubukang dugtungan ang distansya. Habang unti-unting lumalapit ang kanilang mga enerhiya sa ilalim ng lupa, ang langit ay naging kulay dugo, ang mga hayop ay nagsitakbuhan at ang hangin ay naging masyadong mainit para sa anumang may buhay. Ang pagtatagpo nila ay nagsisimula ng bumuo ng isang higanteng bitak sa gitna ng Luzon. Bago pa man magkadikit ang kanilang mga nagbabagang kamay, muling namagitan ang mga bathalang taga-balanse na pagtanto nila na kung hahayaan silang magyakap, ang buong kapuluan ay magiging abo sa loob lamang ng isang saglit. Sa halip na kaparusahan, binigyan sila ng isang malupit na paalala. Nagpadala ang langit ng isang napakalamig na ulan at malakas na bagyo na nagpalamig sa mga lava ni Mayon at nagpatahimik sa pag-aalboroto ni Taal sa bawat oras na susubukan nilang maglapit. Lalong pinagtitibay ng kalikasan ang mga bundok at dagat sa pagitan nila. Natutunan ng dalawa na ang kanilang pag-ibig ay isang sumpa at biyaya. Alam nilang hindi sila maaaring magdikit nang hindi naninira ng buhay. Kaya naman, hanggang ngayon, ang kanilang pagtatangka ay naging mas banayad. Kapag nakikita mong tila may sombrero na ulap ang Mayon, iyon ay ang kanyang pagtatago ng luha dahil hindi niya maabot si Taal. Kapag ang tubig sa lawa ng Taal ay biglang uminit, iyon ay ang init ng kanyang pagmamahal na nananatiling nakakulong sa ilalim, naghihintay ng tamang panahon. Sila ay nananatiling magkahiwalay, hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil sa sakripisyo. Pinili nilang manatili sa malayo upang ang mundong kinalalagyan nila ay patuloy na mabuhay. Sa gitna ng napakahabang panahon ng pangungulila, napagtanto ni Mayon at Taal na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagtatagpo, kundi sa paghahalaga sa mundong kapwa nila minamahal, sa halip na magpumilit na magyakap at magdulot ng pagkagunaw. Gumawa sila ng isang banal na kasunduan, isang lihim na pangako na magbubunga ng pagandahan sa halip na kapahamakan. Isang umaga, matapos ang isang malakas na ulan na tila naglinis sa kanilang mga hinanakit, nagpadala si Mayon ng isang banayad na bugso ng hangin na may amoy ng mga bulaklak ng Bicol. Sumagot si Taal sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas ng kanyang asul na lawa na tila isang dambuhalang salamin. Sa gitna ng langit, ang kanilang mga hininga ay nagtagpo at bumuo ng isang napakarikit na bahaghari. Ang isang dulo ay nakatuntong sa perpektong taluktok ni Mayon,
At ang kabilang dulo ay nakalubog sa puso ng lawa ng Taal sa pamamagitan ng tulay na ito ng liwanag. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagawang maglakad at magyakap ng hindi nagbubuga ng apoy o gumigising ng lindol. Dahil sa kanilang sakripisyo at pagtanggap sa kanilang tadhana, ang lupang nakapaligid sa kanila ay biniyayaan ng mga bathala. Ang mga abo na dati ay simbolo ng kamatayan ay naging pinakamatabang lupa, kung saan sumibaw ang mga luntiang palayan at mga puno ng nyog na nagbibigay buhay sa libu-libong tao. Ang kanilang kagandahan ay naging tanawin na dinadayo ng mga tao mula sa buong mundo, nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Naisip nila na kung hindi sila maggalayo, hindi masisilayan ng mundo ang kanilang napakagandang anyo. Ang distansya ay naging paraan upang mas lalong kuminan ang kanilang ganda ng bulkan. Ngayon, sa tuwing payapa ang langit at malinaw ang sikat ng araw, makikita ang dalawa na tila nagninitian sa malayo. Hindi na sila muling nagtangkang sumabog sa galit o pait, sa halip, naging mga bantay sila ng kapuluan. Si Mayon ang naging reyna ng silangan, bumabati sa bawat pagsikat ng araw. Si Taal naman ang naging prinsipe ng kanluran, nagbabantay sa bawat paglubog nito. Ang kanilang kwento ay hindi na isang alamat ng trahedya, kundi isang alamat ng dakilang pag-ibig na marunong maghintay. Natutunan ng lahat na ang pag-ibig na totoo ay hindi naninira. Ito ay nagpaparaya, naghihintay, at lumilikha ng paraan upang maging magkasama sa diwa, kahit ang tadhana ay nagtakda ng pagitan. Sa bawat bituin sa langit at sa bawat ihip ng amihan, ang bulong ni Mayon at Taal ay nananatili, maggalayo man ng ating mga lupain, iisa ang apoy na nagpapatibok sa ating mga puso. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.